Hello everyone! Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, kasi dati nag-vlog ako. Yung gamit ko, yung channel ko, pangalan My Shock. Yun yung pangalan ko. But then I decided na gagawa ako ng podcast at yung topic, kumbaga isang niche lang. Kasi yung isa kong vlog naghalo-halo na kung ano-ano ng laman. So, ngayon, gumawa ako ng bagong channel. Ito ay Love and Relationship Podcast. Ayan. So, sa channel na to, ang topic ay lahat about love, relationship, family, tungkol sa mga apa, mga ganon. So, para hindi magulo. Ayan. Kasi yun yung di ba? Pag nag-follow ka sa isang YouTuber, tapos yung gusto mo sa channel niya, yung tungkol lang sa cooking, tas biglang magugulat ka, iba na yung upload niya. So, parang, kaya nag-decide ako na gumawa ng channel para lang dito sa niche na to. Para lang sa ganitong topic. Para hindi magulo. Ayun. So, anyway, first video ko to. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kumusta ba ang buhay bilang asawa ng foreigner. Ayan, di ba? So, kasi yung para stereotype na sa atin, yung sabi pag may foreigner ka, mapira ka, mayaman yan. O, di ba? Parang ang taas ng expectation sa atin, lalo na sa mga parents natin or yung mas mga nakakatanda sa atin. Kahit yung ibang Pilipina na hindi pa talaga alam ang totoong buhay dito sa Amerika. Yan. So, to tell you a story about myself. So, I've been living in the US for 5 years now. Kaya medyo alam ko na yung mga pasikot-sikot din. Alam ko na yung style. Tapos marami akong kaibigan nakakausap na ganito. Kung ano ba talaga yung totoong sitwasyon ng buhay dito sa Amerika. Ayan. Kaya, and I'm glad to share some of my experiences sa mga, hindi naman sa pagmamarites. Pero yun na yun. Hindi. Yung parang gusto ko rin i-share kung ano ba talaga yung totoo sa totoong ganap, kumbaga, sa buhay namin dito sa US. Ayan. So, ayan, stay tuned and sana patuloy niyo akong suportahan bilang nagsisimula pa lang ako sa channel na to. I'm looking forward na makita ko yung mga message niyo sa comment, kung may mga tanong kayo tungkol sa mga buhay-buhay, mga bagay-bagay, ganun. Don't forget and don't be shy to mention it in the comment section. Tapos, kung may chance ako, for sure, meron, na sagutin yung mga tanong nyo, ayan, I will be glad na gawin yan. Ayan, so, hindi pa man tapos ang video, nagpapasalamat na ako sa inyo. Ngayon pa lang. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin. Lalo na kung may mga nagbabalik, yung mga galing sa kabila kong channel, tas lumipat dito, ay maraming salamat pagsuporta. Ayan. Dahil dyan kapi tayo. So, ayun nga ba. Kwento ko sa inyo. Ano nga ba ang buhay dito sa US? So, for sure, hindi madali. Expectation kasi ng marami sa atin, pag yung foreigner, yung asawa mo foreigner, mayaman kayo, mayaman siya, madami siyang pera, ganon. Hindi yun yung totoo kasi marami din dito, of course may mga mayayaman, pero marami din dito, mas marami yung mahirap. Yung tamang, lang, yung parang sakto lang, yung kung tawagin dito paycheck to paycheck, it means yung sahod niya this month, sakto lang hanggang sa sumahod siya uli sa susunod na buwan. Marami din ganyan dito. Meron naman dito yung mga homeless. Meron din dito. So, kung sa atin may squatter, mas malala dito. Kasi dito bihira ang squatter.
Kung wala ka talagang lupa, wala kang bahay, homeless ka. Ayan, nasa kali ka. At ang malala pa, may snow, so malamig. O, diba? So, hindi sa tinatakot ko kayo, sinasabi ko lang yung totoo. Kaya sinishare ko sa inyo kung ano ba yung meron dito. Kasi para hindi mataas yung expectation natin sa mga foreigner na nakikilala natin online, diba? Kasi mahirap yung nakilala mo siya, tapos ang taas ng expectation mo, yung feeling mo, ay, magkakabahay na ako, ay, madami akong pera, magkaka-allowance ako, ganun. O, tapos, hindi pala ganun, so masakit. So, kaya mas maganda yung medyo may alam ka na kung ano yung lagay talaga dito sa Amerika, para hindi ka magulat pagdating mo dito, di ba? Kasi sa totoo lang, sa ngayon, mas mahirap ngayon humanap ng example sa Hawaii ha, kasi dalawa bahay namin, sa Washington at sa Hawaii. So example sa Hawaii. Doon sa Hawaii, ngayon mahirap humanap ng bahay na mauupahan. Yan. So kasi maraming tao ang lumipat mula nang nasunog sa kabilang island doon sa area namin. Marami ang naglipat. So maraming naghanap ng bahay. So, medyo kaya yung iba nagpupunta dito sa mainland. Mainland ang tawag nila dito naman sa US. Ayan, sa Washington, mainland to. Kasi island yung Hawaii. So anyway, parehas sila, part ng Amerika yon. Ika-50 na state yung Amerika. Ay, yung Hawaii, I mean. So, ayun. So, kung yung una mong gawin, parang hindi naman sa hindi mo kailangan i-lower yung standard mo kung kailangan but lower your expectation para hindi masakit pagdating dito. Di ba? And i-advise ko lang din na bago mo siya, kasi usually, di ba, nagchat-chat kayo, tapos getting to know each other yan tas ayan, magtanong-tanong ka tungkol sa family niya, buhay niya, ganyan. Tapos, wag niyong i-expect na porket dollar yung pera niya at i-compare mo sa Pinas. Kasi pag andito ka nakatira, kung dollar ang sweldo mo, dollar din ang gastos mo. So, wala yan. Wala yung walang kwenta yung sabihin mo, ay yung asawa ko, ay yung boyfriend ko, sumasahod doon ng 500,000 ganun, pesos. So, kung sa pera yan dito, sa 10,000. Bihira, I think, kung sa minimum wage, hindi ka abot ng 10,000 sa isang buwan dito. Sa, hindi abot ng 500,000 pesos yung sahod niya, kung minimum wage siya. Usually, ang minimum dito, depende sa state. May state na $10 per hour, or 10 to 16, mga ganun. May 11, 12, 13, ganun. Ganun. Kasi per oras yung bayad dito. Ang problema kasi, syempre, kung iisipin natin, ang dami naman yan. Malaki na yan. Pero kasi, kung iisipin mo, yung gastos niya rin dito. Yung upa ng bahay, example. Kung wala siyang bahay, mag-uupa siya. Pag mga 2 bedroom na yung upahan niya, mga 1,500 plus. 1,500 to 2,000 US dollar yan. Kasi may paupahan kami, kaya alam ko yung presyo. Pag isang bahay lang, ay isang room, nagre-range ng, dito sa Washington, 1,200 to 1,500 yung paupa namin. Ganon yung upahan dito. So, titingnan mo rin yung expenses. Na kumbaga, kasi yung iba, alam niyo yung may mga ako na, kasi yung fiancé ko, ganito, ganyan. Marami akong niya, nag-away-away sila kasi yung parang nagpapahanginan. Kasi malaki daw yung sahod ni boyfriend, ganon. Actually, hanggat wala ka dito, hindi mo talaga alam. Unless na lang kung talagang super, mayaman yung boyfriend mo. Pero kung just enough to get by, ganun, sa buhay dito, wag mong taasan talaga yung
expectation na, ay, pagdating ko doon niya ako. Walang doon niya dito. Lahat dito kumakayod. Oso dito, trabaho, trabaho, trabaho. Alam nyo ba, kaya nga ang hirap dito, kahit may friend ka pa, mahirap dito mag-sit ng yung magpa-party kayo or magkikita kayo. Ang hirap, kasi isisit nyo yung anong araw ka pwede siya, ikaw hindi, ganun. Alam mo, may kaibigan ako, yung nagkikita kami once a year, twice a year. Ganun. Sa Hawaii. Hindi uso dito yung maisipan nyo mag-party, tapos hindi uso dito yung pupunta ka sa bahay ng kaibigan mo, kakatok ka, andun ka na. Hindi pwede. Kasi malay mo, it's respeto. Kasi malay mo, may ginagawa siya, busy siya. So, inconvenience yun sa kanya. Tapos, bigla kang mag-barge in sa bahay niya. Tapos, may ginagawa pala siya. Kaya hindi uso dito yung ganun. Hindi gaya sa atin na, pwede kang pumunta sa bahay ng kaibigan mo nang walang paalam. Kaya minsan, nakakamiss yung buhay sa Pinas. Kasi, ang saya kasi dyan puro, sa Pinas, puro party, tapos biglang, sige, labas tayo, ganun. Dito ang hirap, lalo na yung may mga anak kayo. Kasi may anak ako, 2. Ang hirap, parang magsisit pa kayo ng appointment, tapos isipin mo sino yung bantay ng bata. Ang daming pagdating mo dito, ang dami talagang adjustment na, hindi mo inaasahan. Tapos andyan din yung culture shock na yung iba kasi din yung kultura ng mga Amerikano. So, ayun. Pero mamaya na yan. Pag-usapan natin mamaya yung kultura nila. Mamarites ko. Sa ibang topic. Ayun lang. Yung sa channel na to, i-share ko lang sa inyo yung buhay dito. Medyo light muna tayo ngayon kasi episode 1 ko pa lang to So, baka na kayo, culture shock na kayo. So, ayun, ano pa ba yung ayun lang, yung wag taasan masyadong expectation sa mga nyo. Kasi kawawa din naman yung i-pressure nyo yung yung foreigner nyo kasi na-provide sa inyo yung hindi naman niya kaya. Kasi dahil lang sa may narinig ka na yung boyfriend ng friend mo afford to. Tapos ngayon, akala mo yung foreigner mo din ganyan. Nakakawawa naman yung boyfriend mo kung i-pressure mo na dapat ganito ka kasi yung friend ko ganyan. So dapat alamin mo yung totoong financial status niya, trabaho niya, may bahay ba yan dyan, or para hindi ka magugulat, para hindi magkakagulat ang pagdating mo dito. Ay, hindi ito yung inaasahan ko. Pag nung nasa Pinas ako, ganito yung pangako mo, 'di ba? May ganon. Yung dadating ka dito na parang na ka, ay iba pala. Iba pala yung expectation ko sa buhay talaga. Yan. Lalo na kung bago-bago pa lang kayo na magka-relasyon, tas bigla kang yung nagkita kayo, tas biglang nag-K1 visa ka, di ba? So, isang kita lang, pumunta ka na dito or 2. Yung hindi talaga kayo totally nagsama sa Pinas, mas mahirap siya kasi pagsama nyo dito, andon lahat ng adjustment. Lahat na. Nag-adjust ka sa culture nila, nag-adjust ka pa sa klima, nag-adjust ka pa sa ugali ng asawa mo, lahat na i-adjust mo pagdating mo dito. You guys can meet halfway kumbaga. Pero mas marami yung adjustment mo, lalo na kung mataas din yung expectation mo doon sa boyfriend mo. O, diba? Normal siguro yan kasi basta talaga mataas yung expectation mo, talaga yung parang pag hindi na-meet yun ang sakit. Kaya always medyo be realistic. Dapat kung lang yung totoo. Yun, kung sa tingin mo
tama or yung medyo makatotohanan. Huwag sobrang taas na pag bagsak mo, pagdating mo dito bagsak, ang sakit. So, yun, di ka na nakamove on, no, di ba? So, anyway, yun yung first topic ko. Sana may matutunan kayo at sa susunod kong vlog, sisiparit ko lang, gagawin ko din ngayon. Ipag-uusapan naman natin ang tungkol sa culture ng mga Amerikano. Ayan. Yan. See you on the next one. Tuloy nyo lang. See you.